nakakahiya ito ni Bongbong Marcos. Oo, dapat sana siya ang presidente, dapat nangingibabaw ang kanyang trust rating. Good evening, kabibig. Still watching here in Malaysia, like that from Jolita is Bongkali. Salamat po. Pero hindi nangingibabaw ang rating ni Bongbong Marcos as of June 2024, mga kabibig. Grabe! As of June ha, latest trust rating. Grabe. As of June 2024, si Bongbong Marcos, dapat sana presidente. Until now, si VP Sara pa rin ang may pinakamalaking trust rating. Mga kabibig. O ito ha, i-share ko sa inyo. O yan. Bongbong Marcos, President. Last May 2024, 56%. Hello, Mary Paras from Toronto. June 2024, tumaas ng 2%. At least naka 58%. Undecided, distrust, grabe yung pag-distrust, from May 24, 24%. June ay bumaba. Sara Duterte, 60% noong May 2024. Bumaba ng 2% si VP Sara, mga kabibig. Tapos, June 2024, tumaas yung mga nag-distrust. Marami pala ang walang tiwala kay VP Sara ngayong June 2024. Pero kung tingnan mo talaga, mas mataas pa rin ang walang tiwala kay Bongbong Marcos. Diba? Diba mga kabibig? Mas mataas pa rin ang walang tiwala kay Bongbong Marcos. Now, si Specker. Uy, tumaas. Tumaas ang trust rating ni Specker dahil sa ayuda. From 54 to 55%. Nako, in fairness ha, malaki ang tulong sa ayuda. Si Chis Escudero ang may pinakamataas na trust rating ngayon June 2024 na kumuha ng 60%. 12% lang ang walang tiwala sa kanya as of June 2024. So ano ba ang ibig sabihin dito? Kabibig, bumaba yata ang trust rating ni VP Sara Duterte. Oo nga, bumaba ng 2%, pero at least hindi bumaba ng 40%. 'Di ba? At least pasok na pasok pa rin sa 50 above. 'Di ba? Mga kabibig. Well, alam nyo na, marami mga pinasabog na mga issues ang mga kabilang parlor para sirain talaga ang VP Sara natin. Natural, ganun talaga. So, kailangan talagang pataasin ang trust rating ni Bongbong Marcos. Don't tell me, parati na lang si VP Sara ang mataas na trust rating. Dapat sana. Dapat tayo may malaking trust sa ating presidente. Bakit puro kay VP Sara? 'Di ba? So isang malaking sampal pa rin ni Bongbong Marcos na parang si Sara pa rin ang may mataas na rating kumpara sa kanila. Pero in fairness, si Chis Escudero, unang buwan niya sa pagiging Senate President, tumaas ng 60%. 'Di ba? Problematic ba itong trust rating ni VP Sara? Hindi. Dapat mamroblema dito si Bongbong Marcos. Dapat higitan niya ang trust rating ni Chis Escudero. Bakit? Presidente siya. Di ba? Nakakahiya naman na presidente siya pero ganito ang 58% lang ang trust rating. Di ba? Nakakahiya yun. Mababa ang trust rating ni Bongbong Marcos. Tapos presidente siya. Kung ako ang presidente, hanapan ko ng paraan yan para tataas yung trust rating ko. Di ba mga kabibig? So yun na nga. Yun na nga ang latest trending news ngayon na sobrang
tawag dito, sobrang niyurakan nila si VP Sara. Sabi nila, tingnan nyo, bumaba ang trust rating ni VP Sara. Tingnan nyo, tumaas ng 2% ang trust rating ni VP Sara. Uy, hindi kayo marunong mag-interpret ng mga ratings. Dapat, ang ginawa nyo, nag-advise kayo kay Bongbong Marcos na pataasan pa niya yung trust rating niya. Kasi nakakahiya, presidente siya, pero 58% lang talaga ang trust rating niya. Dapat sana 75%. 'Di ba? Kasi maraming loyalista, marami daw siyang nagawa sa Pilipinas, maraming pinamimigay na ayuda. So dapat nag-100% ang trust rating niya. Pero bakit 58% lang? 'Di ba? Mas nakakahiya kasi nauungusan siya ni Cheese Escudero. Bago lang umupo si Cheese Escudero, 60% na. 'Di ba? 'Di ba mga kabibig? So parang nakakahiya na, 'di ba? Very proud ang mga very proud ang kabilang parlor ngayon kasi bumaba ang trust rating at satisfaction rating ni Pangulong VP Sara. Pinagtatawanan nila. Uy, bakit nila pinagtatawanan? O trust rating ni BBM tumaas ng 2%. Ang satisfaction rating tumaas ng 2%. Ang napansin ko lang, kabibig, 2% talaga ang pagtaas. 'Di ba? Hindi niyo ba napansin? O may pattern, no? 56 to 58, 43 to 45. Tumaas ng 2% ang trust rating. Kay VP Sara naman, 60 to 58, 52 to 50. 2% talaga ang pagbaba. Parang, ewan ko, kung maniniwala ba kayo dito. Okay sana kung 51 or tawag dito, kay Bongbong tumaas ng 57, pero depende na, basta ito yung latest na trust and satisfaction rating. So, mas mataas ngayon si Bongbong Marcos. Hindi naman, pantay lang sila ni VP Sara sa trust rating, 58-58. Satisfaction, mataas pa rin kay VP Sara ng 5%. Diba? 50, 45. Bagsak pa rin si Bongbong below 50 ang kanyang satisfaction rating. Kay Sara, at least pumalo sa 50. Diba mga kabibig? Bongbong bagsak pa rin, bagsak ang satisfaction rating ni Bongbong Marcos. Bakit bibig? Kung 50 talaga, half-half, bagsak na bagsak, Diba? Nakita niyo naman kabibig, di ba mga kabibig? 45-50, ang layo ng agwat. Trust rating, same lang sila. Pero yung satisfaction rating, ay naku, malayo ang agwat. Kahit bumaba ay kang VP Sara, malayo pa rin ang agwat. 45-50, 5% yung agwat. So mas satisfied pa rin ang mga Pilipino kay VP Sara kumpara kay Bongbong Marcos. So nakakahiya yan. Nakakahiya. Presidente ka, mas mataas pa ang satisfaction rating ng iyong vice-presidente. Di ba mga kabibig? Yun ang pag-analyze, Yun ang aking why mag-ano dyan magbot-boot kung ano yung pag-analyze ko. Ganon pa rin. Kahit tumaas yung satisfaction rating ni Bongbong Marcos, mataas pa rin kay VP Sara, 50%. Kay Bongbong Marcos, 45%. So nakakahiya. Presidente ka, pero naungusan ka pa rin ni VP Sara. Kahit bumaba kay VP Sara, siya pa rin ang may pinakamataas na satisfaction rating kumpara sa yung dalawa. Mga kabibig, yun ang pag-analyze. Nakakahiya. So, yung kabilang parlor, sobrang happy na bumaba na si Sara, bumagsak na si Sara. Simula ng pagbagsak ni Sara, anong pagbagsak? Tingnan nyo ang diferensya. Kahit tumaas pa yan kay BBM, bagsak pa rin yan. Kahit bumaba kay VP Sara, mas mataas pa rin si VP Sara sa satisfaction rating. So nakakahiya pa rin. Kung ako yung presidente, hindi ako dapat
Hindi ako dapat mag-party-party. Kasi mataas pa rin yung vice presidente ko. Kumpara sa akin na 45 pa rin. Umangat nga ng 2% pero hindi pa rin nalagpasan kay VP Sara nga 50%. So bagsak pa rin. Di ba mga kabibig? O yun. Hay nako, Pilaray Doktor anak kabibig from Nature's View. From Ate Sylvia, bagsak na ang debris ng rocket sa mga bangal. Okay lang yan basta may party gabi-gabi. Matagal na nakakahiya yung Marcos International. Bakit binubutuhan pa yan from Pinoy Farmer ng Bukidnon? Salamat po sa nag-like. 206 nag-like ngayong araw na to. Diba? Salamat po talaga. So, mga kabibig, yun ang ating latest libak-lebak for today. Madami na akong share yung mga libak-lebak sa inyo, ha? So, it means na okay na tayo, ha? Okay na ang mga lebak-lebak na share ko sa inyong lahat. So don't forget to like this video. I-share nyo ang video. Oy, konti lang ang nag-share. Ano to? Mababa ang ang sharing rating natin. I-share nyo. Tapos, dapat ang presidente, dapat ang mataas. Oo nga, tama Ate Tess. Hindi yung kay tawag dito, kay VP Sara. Dapat, kung talagang happy sila, dapat lumagpas ito ng 50 plus para sabihin nila na talagang lagapak si VP Sara. Pero hindi lagapak pa rin, oy. Mataas pa rin kay VP Sara kumpara kay Bongbong Marcos. O yun ang katotohanan. Okay. Like Kuya Okay. Salamat Celeste Saito. Sinusuka na si BBM. Bangag, taong bayan kaya pinaresign na siya. From Ate Vilma. Keep safe, kabibig. Salamat Ate Susan at sa lahat na nandito. Na-share ko na salamat si Buano. Gayon ako, na-share mo na. At kita-kita yung pagmumukha ko doon sa share mo. Salamat talaga. Ay, naku, matutulog na ako kasi gabi na ha. At sa lahat na nagbigay ng pa-blessing ngayon, sa lahat na nagbigay ng pa-blessing ngayon, nako sa Bohol, negative 8% na lang. Kaya nagpunta sila sa Bohol, namigay ng ayuda. Nagpunta ang ayuda partner, nagpunta ng Bohol, oy. Plywood lang ang carpet, di ba nga sa Bohol? O sige, bukas, pag-uusapan natin yan. Okay? Good night, everyone. Thank you for watching. Have a great night. Bye-bye.